Humikayat dito po kay Congressman Saldico na umuwi na. Opo, sagutin po itong mga bagay na ito. Kung nabanggit na naman po yung pangalan ni Congressman Saldico nitong si Agriculture Secretary Chu Laurel, opo, sa naging hearing po ng budget ng DA, kung saan po nabanggit na umano'y nakatanggap ng pressure ang kalihim po ng kagawaran ng agrikultura para daw po payagan na makapag-import itong mga kaibigan daw ni Saldico. 3,000 containers of fish. Wow! Which I did not agree. 3,000 containers ng isda. Sandali lang mukhang palagay ko po dapat dito yung liderato mismo ho ng Kamara na sila Speaker Martin Romualdez, opo, at ang kanyang mga kapartido sa humikayat dito po kay Congressman Saldico na umuwi na. Opo, sagutin po itong mga bagay na ito kasi mahirap din po naman na wala siya rito at pinag-uusapan po siya at nababanggit po yung kanyang pangalan. O eto, nagising na itong mga to. Tuwan-tuwa na sila, nabanggit natin yung mga pangalan nito. Oo. Sinasabi nga kasi kahapon nitong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sabi niya, hindi nga daw siya pumayag. Yung isa daw kumpanya, ang pangalan pa mismo ay ZC Victory Fishing Corporation. So ZC, Zebra Charlie, parang stands for Zaldico. So siguro parang may assumption siya na baka may kaugnayan kay Zaldico. Aba, hindi na lang flood control, pati ba naman isda? Talaga ba, mga kapatid? Hanggang sa isda ay sinasangkot itong pangalan ni Zaldico? Pero kahapon din naman ay nabanggit, mga kapatid, ito pong pamilya ni Congressman Toby Chanco. Correct. Opo, na sinasabi daw po na ang pinakamalaki pong importer, ng galunggong ay ang sinasabing Trans-Pacific Journey Fishing Corporation na umano'y pag-aari po naman ng pamilya ni Congressman Toby Chanco. So kahapon din po nagkakaroon po ng, alam nyo na, kasi ngayon in the House may sarili ho silang internal squabble doon. Just like in the Senate. Although, maganda naman yan kasi alam niyo yun, yung nagbabantayan po sila. Hindi sila, wala silang connivance. Pero, bagamat yung po naman kanilang productivity ay klaro din po naman na naaapektuhan. Hindi po ba? Anyway, so dyan ho lamang tayo muna. Dahil po punong-punong ating program this morning, marami tayong pag-uusapan habang sa mga nagtatanong, ano ba ang mga events na mangyayari ngayong pong linggong ito maliban doon sa sinasabi pong tigil pasada ng ilang transport groups na ating pong hinihikayat nga sana si Kamodi, itong grupo ng Manibela. Huwag nyo na ituloy yan, please. Ang sa amin po lamang, huwag nyo na ituloy. Kasi ano naman ang kinalaman ng pobreng commuter? Ano naman kinalaman ng estudyante? Yung manggagawa na nagko-commute dito po sa usapin ng korupsyon, ba't sila pahihirapan ninyo? Kung gusto ninyo maramdaman kayo, gumawa kayo ng mga grupo, specifically doon kayo mag-rally sa harapan itong mga sinasabing mga involved sa mga flood control anomalies na ito. DPWH. Di ba yung mga bahay ng kilalang mga nakikinabang dito sa harapan ng mga bahay nila, pwede. Basta wag lang kayo magsisira ng kung ano-ano mga properties. Pero yung magwewelga kayo dahil sa issue ng korupsyon sa DPWH, sino ho ang magdurusa dyan? Hindi naman po yung mga magnanakaw sa gobyerno, di ba? Kung hindi na naman, yung pangkaraniwang mga manggagawang Pilipino. September 17 to 19 po nakaset. Ito nga rally nga ng Piston at ng grupong Manibela, mga kapatid. Pero hindi tayo sure kung magbabago pa po ang utak nila dahil bukas na po yan. At panigurado, during rush hour, mahihirapan na naman po sa pagsakay itong ating mga uring manggagawa sa kanilang mga trabaho. Even yung mga estudyante natin na may kanya-kanyang pasok bukas. Pero yung sinasabi nga dito ni Manong Ted na may magaganap pong rally. 2 lugar po yan. Meron isa dito sa EDSA Monument at meron din pong isa led by different groups po yan na mangyayari din sa Luneta. So sa mga kapatid po natin ngayon, kung kayo
kayo'y pagod na dito po sa kaliwat kanang korupsyon na may kinalaman po sa flood control, pwede po kayong mamili ng inyong sasamahan. Lumabas po kayo sa inyong mga tahanan at ipakita po ang suporta dito sa dalawang malaking protesta na mangyayari. Sabi ko nga nito nakaraan, baby, sana wala na itong kulay-kulay pa ha. Walang kung sino man ang sinusuportahan nating politiko. Walang ganon. Dapat ang suportahan natin yung laban sa korupsyon. Iisa lang po ang lahi natin. Huwag tayong mag-away-away. Dapat dito sa issue na ito, tayo po ay nagkakaisa. Yun ay kung mangyari yan. Kasi nga sabi mo kahapon, teka, pati sa kulay ng susuotin, bakit magkaiba? Merong puti, merong itim. Tignan po naman natin. Oo, ang mahalaga pareho naman po itong dalawang protesta na mangyayari na anti-corruption. So kayo po na lang ang bahala kung alin ang perfect na sasamahan nyo. Sa Leyte at Samar, may mga ganun daw. Biglang, yung mga inabandonan na ho na proyekto, nagkukumahog sa gabi ginagawa. Opo, at kung ano pong ginagawang pagtatapal, kasi nga mukha pong ito nga po ay nationwide na problema na maraming kontratista po sa pakikipagsabuatan po ng DPWH at maging ilang mga taga-COA, hindi lahat na nagsasabi na nakakubra na, deklaradong 100% inabando na yung proyekto. Ngayon po kasi may audit na nangyayari at malawakan daw po ito. Nagkakanya-kanya ho sila ngayon ng pag-aayos dun sa mga proyekto, but definitely substandard na yan. Yung mga iniwan at ngayon po palalabasin po na ginagawa o gagawin po yung proyekto. Kung merong ganyan po, meron pong access kayo sa DPWH, sabi nga ni Secretary Vince Dizon, kayo po'y maaaring magsumbong para malaman po nitong mga ano bang mga proyekto yan na bigla na lang hong sumulpot. Alam mo kagad na na hinahabol kasi wala nang signboard, hindi na wala na hong kung ano man pong alam niyo na kapag ongoing construction, ang rule diyan, meron po muna kayong signboard, may billboard nakalagay, di ba? Kung anong proyekto, sinong contractor, magkano halaga, kailan po tapos ng proyekto. Maliban diyan, yung mga barandilya. Kung bigla pong may ganyan sumulpot na proyekto, ginagawa nang walang ganon, yan ay mga pahabol. Oo. Okay. Mga patay na pilit binubuhay. Correct. Pero ka meron dyan. din, ako alam nyo mga netizens natin ngayon, matanglawin ha. Meron nga isang proyekto dito sa may bandang Valenzuela. Nabawasan yung pondo. Oo, nakita mo ba yun, baby? Oo, kalat na kalat ngayon sa social media yun. Aba, nahiya yata, nabawasan yung pondo. Nakita pa yun ng mga netizens natin in fairness sa inyo. So yung mga ganyan, pwede nyo pong isumbong dun sa Sumbong sa Pangulo website. Sa mga taga Quezon City, ito lang po, wala pa tayong narinig na sino mang congressman sa Quezon City na dumadaan ba kayo sa Commonwealth Avenue? Opo, araw-araw ba kayo dumadaan dyan? Napansin po ninyo, kinabkab yan ang kinabkab nung kontratista ng DPWH. Naireklamo ko na yan kay Manny Bonoan noon pa. Kinabkab nila ng kinabkab yan. Iniwan po yan ng ilang mahigit pong kalahating taon yan na nakatiwangwang eh. Paano mo naman yan kakabkabin para doon sa asphalt overlay na gagawin mo kung walang kaukulang pondo na para dyan? Alam nga namang ang unang phase niya, kakabkabin mo lang, dahil iiwan mo nakatiwangwang. Wala pa na isang congressman ng Quezon City o maging si mayor na nagrereklamo dyan. Ano nangyari dyan sa Commonwealth Avenue? Kinabkab ninyo ng kinabkab. Maayos pa naman yan eh. Pagkatapos ngayon, iniwan nyo nakatiwangwang. Araw-araw dinadaanan natin yan. Kailan ba aayusin yan? Diba? Isa po yan mga kapatid sa mga palagay ko naman ito nangyayari sa bayan na to. Kaya nga pong ating katanungan sa ating pong episode today ng Think About It, ang title ay Baliktarin na ang bandila.